Igan, hindi lang airstrikes, kundi kakulangan sa supply ng tubig. Langis at kuryente ang kalbaryong kinakarap ng mga taga-Gaza sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas. Hindi pa rin makapasok ang ayuda sa Gaza at wala pa rin kasunduan para ligtas na mailikas ang mga dayuhan, kabilang ang ating mga kababayan. Saksi, si Rafi Tima. Umuugang pa rin ang mga pagsabog kaninang umaga sa Gaza na 10 araw ng inuulan ng airstrike sa opensiba ng Israel bilang ganti sa madugong pag-atake ng Hamas. Ayon sa mga residente, ang mga pambobomba kagabi, pinakamalala mula nang magsimula ang giyera noong October 7. Isa sa mga napuruhan, ang komunidad ng Khan Yunis. Patay ang batang ito na natagpuan sa ilalim ng gumuhong gusali. Lumikas ang kanyang pamilya mula sa Northern Gaza kung saan nagbigay ng Israel ng 24-hour deadline para lumikas sa mga residente noong Biyernes. Pero sa kanilang pinagtataguan pala sa Khan Yunis matatapos ang kanyang buhay. Ayon sa mga otoridad sa Gaza, mahigit 2,700 na ang patay sa military strikes ng Israel. Halos 10,000 ang sugatan. Nasa 1,000 ang pinangangambahang nabaon sa mga gumuhong gusali. Marami sa mga nasawi at sugatan mga bata. Gaya ng 4 na taong gulang na si Fula na nawalan ng nanay, tatay at 12 pang kaanak matapos tamaan ng airstrike ang kanilang tirahan. Sa isa pang ospital sa Northern Gaza, ayaw lumikas ng mga doktor sa kabila ng babala ng Israel na mag-evacuate. Kapag lumipat sila, tiyak daw na mamamatay ang mga pasyente nilang sanggol na naka-ventilator at incubator. Ayon sa United Nations Humanitarian Office, inaasahang 24 oras na lang tatagal ang fuel sa lahat ng ospital sa Gaza Strip at libu-libong pasyente ang malalagay sa alanganin. Ang kakulangan sa kuryente, gamot, pagkain at malinis na tubig dahil sa total blockade ng Israel, dagdag kalbaryo sa mga ospital at iba pang taga-Gaza na ang iba, tubig alat na ang iniinom para mabuhay. Ang ilang kababayan naman natin sa Gaza, pinagtitiisan ang panis na tinapay. May bread na nadala namin noon yung pagtakas namin. Ito na lang kinakain, medyo nga panis-panis na nga. May dala din kami mga bottle water ko. Ang hirap na ng kalagayan namin. Ayon sa Israel, ibinilik nila ang supply ng tubig sa isang komunidad sa timog na bahagi ng Gaza. Pero pinabulaanan niya ng Hamas. Tunay-tunay ayuda mula sa ibang bansa ang nakapwesto na rin sa Egypt dahil hindi makapasok sa Gaza hanggat walang kasunduan para ligtas itong makabiyahe doon. Nauna lang sinabi ng ilang opisyal sa Egypt na pinayagan ng pagbubukas ng Rafah Crossing para makapasok ang ayuda sa Gaza. Pero pinabulaanan niya ng Israel, gayon din ng Hamas. Ayon din sa DFA, umaasa silang bubuksan ng Rafah Crossing para sa mga dayuhan para makatawid ang mga kababayan nating naiipit sa gulo. Alert level 4 na sa Gaza, ibig sabihin, mandatory repatriation para sa mahigit 100 nating kababayan. Kasama sa bilang ang kanilang mga anak na Filipino citizens din. Pero posibleng hindi maisama ang kanilang mga asawang Palestino dahil sa impormasyong hindi papayagan ang mga Palestinian na umalis sa Gaza. Sa Egypt muna dadalhin ang mga maililigtas na Pinoy bago sila ililipad pa uwi ng Pilipinas, kung saan aabutan naman sila ng tulong pinansyal. 50,000 per OFW, per family. Kung sa probinsya sila umuwi, bigyan natin ng transportation, kahit aeroplano pa ulit. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.